of terrorism. Cyberterrorism, the use of digital attack against critical infrastructure, government systems, or financial networks to cause disruption or damage. Example, hacking of government websites, defacement of official portals, and online recruitment by extremist groups are emerging forms of cyberterrorism in the Philippines. Targets, power grids, banking system, government database, communication networks, weapons, malware, ransomware, denial of service, attacks, and hacking. Weapons used are malware, ransomware, denial or serious attacks, and hacking. Malware is a sort of malicious software, is an umbrella term for any intrusive code or program designed to harm, exploit. Ransomware is a sophisticated types of malware that looks a victim files or system and demands a payment to restore access. Denial of service attacks. A malicious attempt to make a computer network or service unavailable to its defended users. Hacking, the act of identifying and exploiting weakness in a computer system or network to gain unauthorized access. Hello everyone, I'm Jericho Bitoledo. My topic for today is about bioterrorism. Bioterrorism, the deliberate release of biological agents, bacteria, viruses, or toxins to harm or kill people, animals, or crops. Bioterrorism ay tumutukoy sa sinasadyang pagpapakawala ng mga mapanganib na biological agents tulad ng bacteria, viruses, o toxins upang makapagdulot ng sakit, takot, o kamatayan sa tao, hayop o pananim. Isa itong seryosong banta sa kalusugan at seguridad ng isang bansa. Makikita nyo sa slide na ito ang anthrax, isang bakterya na maaaring pumasok sa katawan sa pamamagitan ng paghinga, pagkain, o sugat. Delikado lalo na sa baga. Smallpox, isang lubhang nakakahawang virus na may matinding pantal at lagnat. Kahit eradicated na, pinapangambahang magamit pa rin. Plague, bakterya na nagdudulot ng malubhang infeksyon, maaaring kumalat sa hangin, pneumotic form. Botulinum toxin, isang laso na nagdudulot ng paralysis kahit sa napakaliit na dami. Extremely difficult to detect and contain. Bakit delikado ang bioterrorism? Mahirap matukoy agad. Madalas walang kulay, amoy, o lasa ang agents kaya hindi agad napapansin. Mabilis kumalat. Ang ilan ay airborne o naipapasama mula sa tao. Malubhang epekto. Maaaring magdulot ng malawakang sakit at pagkamatay. Nagpapaalala ng panik, nagdudulot ng takot at kaguluhan sa komunidad. Requires coordination with the Department of Health or DOH and HAZMAT teams. Paano ba ito hinaharap? Koordinasyon sa Department of Health o DOH para sa mabilis na detection, monitoring at response. HAZMAT teams, special na grupo na may training at kagamitan para humawak ng hazardous materials, surveillance and preparedness. Pagsubaybay sa mga kaso at paghahanda ng mga ospital at komunidad. Public awareness, pagbibigay ng tamang impormasyon upang maiwasan ang panik. Hello everyone, I am Deiris Tomas. My topic is all about chemical, biological, radiological, and nuclear, in short, CBRN terrorism. The use of weapons of mass destruction involving first, chemical, nerve agents, blister agents, e.g. sarin o sargas. Ang chemical, ito yung mga nakakalasong bagay na pumapatay o sumasakit sa katawan. For example, sarin gas, isang uri ng lason na mabilis nakakaapekto sa paghinga at maaaring makapatay. Second, biological, pathogens released to infect populations. Ito naman ay nagpapakalat ng mikrobyo o virus para magdulot ng sakit. For example, spora ng anthrax, nagdudulot ng malubhang infeksyon o kamatayan kapag nakalanghap o nahawakan ito. Third, radiological, dirty bombs that spread radioactive material. Ito naman yung mga maruruming bomba na nagkakalat ng mapanganib na radyasyon. For example, bomba na may halong materyales na may radyasyon tulad ng cesium-137, nagpapadumi ng lugar ng mahabang panahon. And lastly, nuclear, catastrophic devices capable of mass casualties. Ito namang nuclear, napakalakas na bomba na nagdudulot ng malawakang pagkasira at kamatayan. For example, atom bomba, sumisira ng malawak na lugar at nagiiwan ng pamatagalang radyasyon. Take note, CBRN incidents require specialized hazmat response teams and full decontamination protocols. Standards PNP patrol officers must know how to recognize signs of CBRN attacks and immediately call for specialized support. Mga eksperto lang ang umahawak nito, ang mga pulis ay magbabantay lang at tatawag agad ng tulong. Narcoterrorism, the intersection of drug trafficking and terrorism, where terrorist groups use drug trade profit to fund their operations, or drug cartels use terrorist tactics to intimidate governments and communities. Ang narcoterrorism ay ang pagsasama ng drug trade at terrorism. Nangyari ito kapag ang drug cartel ay gumagamit ng bomba at pagpatay para takutin ng gobyerno.
o kapag ang mga terrorist group ay nagbebenta ng droga para punduhan ang kanilang mga operasyon. Delikado ito kasi dalawang malaking problema ang pinagsama. Ang pera galing sa droga ay ginagamit sa terorismo at ang terorismo naman ang nagpoprotekta sa droga. Sa Pilipinas may mga insidente tulad ng Davao, bombing at marami siege na sinasabing may koneksyon dito. Kaya ang solusyon dito hindi lang baril at pulis, kundi kailangan din ng ayusin ang kapangyarihan at korupsyon para wala nang dahilan ang tao na sumali sa ganitong grupo. I discussed the technique number 4, strategic communication principles. First, downplay past action. Right now, no one has been seriously hurt. There is still time to fix this. Ang sinasabi po doon, sa ngayon walang seryosong nasaktan. May oras pa para ayusin ito. Number 2, focus the future. Emphasize what the hostage taker can still do to save their own life. Bigyan ng diin kung ano pa ang magagawa ng hostage taker para mailigtas ang mga sarili nila or ang sarili nilang buhay. For example, ito yung sasabihin mo sa kanila, sumuko ka na para mabawasan ang sentensya mo, para makasama mo pa ang pamilya mo. Sa ganung paraan, pwede mo silang mailigtas. Then 3, never lie. If the hostage taker discovers deceptions, trust is permanently destroyed. Kailangan wag kang magsisinungaling para hindi maghinala ang hostage taker dahil masisira lamang ito at mawawalan sila ng tiwala. 4, never make promises you cannot keep. Credibility is everything. Ang sinasabi po doon, huwag kang mangangako na hindi mo naman ito tutuparin dahil baka may mapahamak pa. Then last, speak slowly and calmly. Tone of voice has direct impact on the hostage taker emotional state. Magsalita ng dahan-dahan at mahinahon. Sa ganung paraan, nakakaapekto ito ng damdamin ng hostage taker. For example, pag makikiusap ka sa kanila, dapat nakatanggal lahat ng armas gaya ng baril. Then pag lumapit ka, nakataas ang dalawa mong kamay at makipag-usap ka ng mahinahon upang maiwasan ang mga aberya na gaya ng baka may masaktan pa na hostage. Ganun. Yun lang po. This is my report from Group 7, reporter for today, Costales Mike. Hostage taker demands electricity be restored. I'll work on that. Can you release one of the elderly hostage takers demands. Yan ay classic na hostage negotiation tactic na tinatawag na buy time pass partial concession. Scenario, hostage takers. Restore electricity or I kill someone. Negotiator. I'll work on that. Can you release one of the elderly hostage first? Why effective? I'll work on that. Buying time. Kumbaga, hindi ka magsasabing oo o hindi. Binibigay mo sarili mo ng oras para makinig at ma-assess ang situation. Pinapakalma mo rin yung hostage taker pag naririnig na niya na ginawa ko na. Bumababa ang urgency niya na pumatay agad. Number 2, release on the elderly hostage first. Condition, concession, reciprocity. Technique yan na tinatawag na put in the door. Ginagamit mo yung demand niya para makakuha ng kapalit. Mas madaling pumayag ang hostage taker kung pakiramdam nila may control pa rin siya. Target mo yung elderly kasi mas malaki ang public sympathy pag may nasasaktan na matanda. Mas fragile sila o mas madaling i-justify na dapat ilabas muna. Next, this creative a pattern of positive reinforcement. Each concession moves the situation towards resolution. Yan mismo ang principle ng reciprocal concession o graduated response sa hostage negotiation. Ano ang nangyayari dyan? Ang nangyayari ay positive reinforcement loop. Bawat beses na nagbibigay ka ng maliit na concession kapalit ng pag-release ng hostage, nire-reinforce mo yung behavior na makikinig ka sa akin kung makikipag-cooperate ka, parang ganun yung example. Negotiation. Papalitan namin yung pagkain nyo kung nag-release kayo ng isang bata. Hostage takers. Nag-release ng isang bata. Negotiator. Nagpadala ng pagkain. Hostage taker. Sige, may tiwala ako. Mag-release ka pa ng isa. Diyan nag-start yung pattern. Makikita niya na may kapalit yung mga pag-cooperate niya. 2. Bakit nyo ginagalaw ang situation papuntang resolution? Binababa ng tension. Hindi na all or nothing. Nagiging step by step na. Nagbibuild ng rapport. Nagsisimula siyang tignan yung negotiation biglang someone na tumutupad sa usapan. Next. When negotiating release of multiple hostage, start with the most vulnerable, sick, injury, elderly, or children. Yan ang humanitarian priority. Principle sa hostage negotiation at ginagamit yan ng PNP, FBI, at lahat ng standards crisis negotiation units. Bakit palaging vulnerable muna ang inuuna? Number 1. Kasi mas mataas ang chance na payag ang hostage takers.
Mas madaling i-justify niya sa sarili niya na sabihin hindi ako masama. Inilabas ko lang yung may sakit na bata o matanda. Mas mababa ang barrier, mas mahirap sabihin na hindi sa paglabas ng bata kaysa sa paglabas ng sundalang hostage. Nakikita niya na humanitarian yung request mo, hindi tactical advantage lang. Number 2, binababa mo ang risk ng fatality. Sick, injury, elderly, children equals mas mataas ang chance na mamatay yung manatili sa loob. Kung mamamatay isa sa kanilang habang nag-negotiate ka, masisira ang public trust at magiging mas aggressive ang hostage takers. Dead hostage make bad negotiation. Number 3, nagbibuild ka ng moral high ground at public support. Number 4, binababa mo ang logistic burden sa loob. Next, let the hostage takers make the first offer on release. Do not push for too many at once. Yan ang tinatawag na let them anchor plus small bite principle sa hostage negotiation. Number 1, let the hostage takers make the first offer equals anchoring principle. Why? Control ng narrative. Pag ikaw ang nag-offer ng pakawalan mo lahat, ang peg mo ay 100% release agad. Pag sinabi niyang isa lang muna, bumababa ang expectation na mas madali nang ma-negotiate pataas. Nagpapakita ka ng respect sa automatic niya. Hostage takers feels in control. Pag feel niyang pinipilit mo, mas magiging defensive at aggressive siya. Makakakuha ka ng info sa first offer niya. Makikita mo kung ano talaga ang bottom line niya, kung gaano siya ka-desperado, kung ano ang priority niya. Example, si Masama, release all 10 hostage now. Si Mabuti, what are you willing to do for us right now? Tapos hintayin mo siyang nagsasabi ng I'll release 1. Diyan mo na makakapit ang do not push for too many at once. Bakit delikado pag marami agad? Overwhelm, pakiramdam niya niloloko mo siya. Kaya na isa lang, ngayon 5 na. Hindi na ako papayag na maglabas pa ng 5, parang ganun. 5 o 1. Loss of control, pag masyadong malaki ang hinihingi mo, mas feel niyang wala na siyang bargain chip. Resulta, edi patayin ko na lang natin ito. Kumbaga ganun lang nasa isip niya. This is my report. Thank you po. Hi everyone, I am Sarah Aizigalan and I'm going to report Technique 6 and Technique 7. Technique 6, Managing Deadlines. Deadlines are common in hostage situations but rarely result in immediate harm. Dito naman daw, in hostage situations, ginagamit lang yung deadline para panakot pero hindi naman daw ito mapanganib. The 3 principles are 1. Never dismiss a deadline. Buy time. Use the deadline as a lever. Introduce delays subtly. Never dismiss a deadline. Take it seriously and work actively. Dito naman daw, kailangan mong makikooperate at sumunod sa binigay na deadline para hindi na lumala pa yung tension. Buy time. Time is the negotiator's greatest ally. The longer the time, the greater the chance for a peaceful resolution. Dito naman daw, effective yung buy time para habang tumatagal yung oras, mas humuhupa yung galit at emosyon na nararamdaman ng hostage. Use deadline as a lever. I'm working as fast as I can. Dito naman, pwede mong idahilan na nagmamadali ka para makahingi ng pabor sa kanila. For example, sasabihin mo sa kanya na, sige, ibibigay ko yung gusto mo, kung mo lamang silang saktan. Introduce delays subtly. Use logical explanations and bureaucratic procedures. Dito naman is yung patagong pagpapabagal ng oras para hindi maghinala yung ng hostage. For example, nanghihingi siya ng pera, sasabihin mo, sorry po sir, nasiraan po kami. Sorry po sir, close na po yung bangko. Technique 7, the surrender ritual. Nobody wants to surrender, it feels like defeat. Dito naman, dahil walang gustong magpatalo, kailangan dito yung maingat na pagpaplano para walang masaktan. Key principles. Work out the surrender sequence in detail. Preserve the hostage taker's dignity. Avoid manipulation or intimidation. Assure the hostage taker of their safety during surrender. The negotiator must not be the arresting officer. The tactical team must avoid unnecessary verbal or physical force. Work out the surrender sequence in detail. Planuhin ng maayos at hakbang-hakbang kung paano susuko ang non-hostage para walang magulat o magkamali. For example, sir, itaas mo po ang iyong kamay, dahan-dahang lumabas sa pinto at lumuhod. Preserve the hostage taker's dignity. Kailangang tratuhin pa rin na parang tao ang non-hostage at huwag siyang tratuhin ng kahiya-hiya sa harap ng marami. Avoid manipulation or intimidation. Huwag gumamit ng pananakot, panlalait o panloloko para lang sumuko siya. 4. Assure the hostage taker of their safety during surrender. Siguraduhin at ipangako sa kanya na hindi siya sasaktan o papatayin oras na magpasya siyang sumuko. 5. The negotiator must not be the arresting officer. Ang taong nakiusap at nakuha ang tiwala ng hostage ay hindi dapat ang mismong magpapasok sa kanya sa kulungan. 6. The tactical team must avoid unnecessary verbal or physical force. Ang mga pulis na naaaresto ay hindi dapat manakit o sumigaw ng labis kung sumusunod naman ang hostage. In conclusion, Technique 6 focuses on managing deadlines by buying time and reducing pressure to achieve a peaceful resolution. Technique 7 focuses on creating a safe and respectful surrender process to avoid escalation. Thank you!